Nang mawala ang asawa ng daimyo na si Kayo mula sa Land of Honey, pinadala si Naruto kasama si Hinata at Kiba para hanapin siya. Pagdating nila sa huling lokasyon ni Kayo, nakakita sila ng isang malaking kastilyo. Napagdesisyon na nilang imbestigahan ito, pero si Naruto hindi masaya sa plano dahil takot siya sa multo. Pagkapasok nila, biglang nagsimula ang mga weird na pangyayari, gumagalaw ang mga tao sa paintings, lumilipad ang mga libro, at parang may nagbabalak ng kung ano. Hindi nagtagal. Na-realize nilang hindi ordinaryong kastilyo ang pinasok nila. Si Hinata, gamit ang kanyang Byakugan, nadiskubreng buhay pala ang kastilyo. Biglang nagbago ang hitsura ng paligid, hindi na ito mukhang kastilyo kundi parang loob ng isang dambuhalang hayop. Lumabas ang tsismis na 50 taon na ang nakalipas, ang ruler ng kastilyo na si Koza Kobisaki ay naglagay ng sumpa dito para kainin ang lahat ng papasok. Dito nila nalaman na ang kastilyo pala ay isang dambuhalang chameleon summon na sumusunod pa rin sa utos ng dati niyang amo kahit matagal na itong patay. Buti na lang, lumabas ang espiritu ni Koza at tinulungan silang hanapin ang summoning scroll ng halimaw. Nang sirain nila ito, nawala ang summon at nakatakas sila kasama si Kayo at ang mga tauhan niya. Sa huli, naisip ni Naruto at ng tropa na gusto lang talaga ni Koza ng tulong para makauwi na sa bahay ang kanyang giant chameleon summon. Si Tsunade, natakot na baka ma-overwork na naman si Rock Lee at tuluyan ng di makabalik bilang ninja, banilinan siyang huwag muna mag-mission o mag-ensayo ng todo. Pero sakto namang may dumating na estudyante sa bayan na nakipaglaban kay Lee sa taijutsu, at malas lang ni Lee, natalo siya. Ang malala pa, iniiwasan lahat ng galaw niya at muntik pang mabali ang kanyang bukong-bukong. Habang nagpapagaling si Lee, sumama naman si Might Guy sa estudyanteng ito sa isang sirang mission sa Land of Mountain Streams. Pakiramdam ni Lee, iniwan na siya ng kanyang mentor. Pero yung estudyante pala ay isang impostor lang na pinatibong si Guy, pero dumating sina Naruto, Neji, at Tenten para sumuporta sa kanya. Si Guy ay nakulong sa loob ng isang pagoda na gawa sa mga training dummy na marunong ng kung fu. Sina Naruto, Neji, Tenten, at si Lee na kakadating lang ay nagpipilit sugpuin ng sandamakmak na dummy sa labas. Dito na nalaman ng tsismis yung impostor na estudyante at ang kanyang dalawang kapatid ay gusto palang gumanti kay Guy dahil tinalo nito ang tatay nila noon. Dahil sa pagkakatalo, hindi na nakapag-ensayo o nakasali sa missions ang tatay nila, kaya kalaunan ay namatay. Sa sobrang dami ng drama, pumasok si Lee sa pagoda para sagipin si Guy. Nakulong sila pareho sa isang illusion technique kung saan ang tingin nila sa isa't isa ay parang mga killer training dummy. Sinusubukan nilang durugin ang isa't isa, pero buti na lang, napansin nilang may mali. Sabay nilang ginamit ang Hidden Lotus para wasakin ang kanika nilang dummy nang hindi nasasaktan ang isa't isa, at ayon, sira ang buong pagoda. Sa dulo, kinausap ni Guy ang magkakapatid at sinabi na nirespeto siya ng tatay nila at gusto pa sanang lumaban uli ng patas. Napagtanto ng magkakapatid na yon ang huling hiling ng kanilang ama bago pumanaw. Si Naruto, chill lang na kumakain ng tanghalian kasama ang isang matandang lalaking si Geno, na simpleng karpintero na tumutulong sa pagpapatayo ulit ng Konoha. Pero kinagabihan, biglang naglaho si Lolo at ninakaw ang ilang importanteng dokumento. At parang nag-suicide bombing pa at pinasabog ang sarili, sabay banta na malapit ng maguno ang Konoha. Ang Konoha 11 ay agad na inutusan para alamin kung ano ba talaga ang trip ni Geno. Pero biglang dumating ang Anbo at hinuli si Naruto. Sinabi niyang si Geno raw ang totoong magnanakaw ng mga plano ng Konoha at tumakas siya. Sinubukan ng mga Anbo na i-reverse hypnosis si Naruto pero wala silang napala, walang laman ang utak niya. Samantala, nagsaliksik ang ilan sa grupo tungkol kay Geno pero halos wala silang nahanap kundi ang katotohanang isa lang siyang ordinaryong karpintero na hindi naman kagalingan. Pero napansin nila na peke pala ang sulat niya ng pagpapakilala. At nang inimbestigahan nila ang lugar ng kanyang di umano'y suicide bombing, pati na rin ang bangkay sa ospital, napagtanto nilang isa lang itong palabas at kunwari lang siyang patay. Biglang may dambuhalang agila at nagpakalat ng sandamakmak na kopya ng pekeng sulat ni Lolo Geno sa buong bayan. Distraction pala to sa tunay niyang plano. Nadiskubre ng Genin Squad na yung target sa kanay training ng academy ay ang trigger para pasabugin ang buong academy. At may nakatanim pang explosive tag sa iba't ibang parte ng nayon. Agad namang gumalaw ang Konoha para i-disable ang mga bomba nang hindi nabubuking ni Lolo Geno. Habang nag-iimbestiga, nadiskubre nila na itinanim pala ni Lolo ang mga patibong 30 years ago pa bilang parte ng isang misyon para sa Kagero Village. Nasira rin ang Kagero Village matapos ang misyon at namatay ang anak ni Lolo Geno. Si Naruto, medyo nabigla, yung mabait na lolo na kumausap sa kanya noon, gusto palang pabagsakin ang Konoha. Nakahanap si Naruto ng isang lead na nasa bundok si Lolo.
Samantala, sina Team Asuma ay busy sa pagsisiyasat sa mga kaganapan 30 years ago. Hinabol ni Naruto si Lolo Geno papunta sa bundok sa likod ng bayan. At balak ng matanda na pasabugin ng mga explosive tags doon para tabunan ng napakalaking landslide ang Konoha. Bago pa niya maisigawa, dumating ang tropa ni Naruto, salamat kay Hinata na nagsumbong kung saan siya pumunta. Sama-sama nilang pinigilan si Lolo Geno sa kanyang demolition job at nailigtas ang bayan. Sinabi ni Lolo Geno na gusto lang niyang bigyan ng isa pang scavenger hunt ang anak niya bago bawian ng buhay. Biglang na-realize ng lahat, hindi na pala talaga niya gustong sirain ang Konoha. Dahil kay Naruto na parang anak niya daw, ginawang scavenger hunt na lang ng matanda ang mga traps niya. So ayun, wala naman palang panganib sa Konoha. Isang araw, nakilala ni Naruto ang isang babae na nagngangalang Yakumo. Sa pamamagitan ng pagpipinta ng larawan ng Konoha, nagdulot siya ng kidlat na tumama sa academy. Hindi nagtagal, nagbitiw si Kurenai bilang leader ng Team 8. Dahil dito, naging determinado si Naruto na alamin ang dahilan. Kinagabihan, nag-disguise si Naruto bilang si Kurenai at pumunta sa mansyon ni Yakumo. Doon, nadiskubre niya ang isang silid na puno ng mga paintings ni Yakumo. Habang tinitingnan ng mga ito, muntik na siyang mapatay ng isa sa mga larawan. Agad siyang tumakas pero naharang siya ng Anbo security at tinamaan siya ng pampatulog. Pumasok si Naruto sa mansyon ni Yakumo sa kalagitnaan ng gabi at nagkaroon ng panaginip kung saan pinagbantaan ni Kurenai na aisil ang kakayahan ni Yakumo. Natuklasan niyang ito ang dahilan kung bakit umalis siya sa kanilang team. Gayunpaman, tumanggi si Kurenai na ipaliwanag pa ang buong sitwasyon. Habang papunta si Kurenai kay Yakumo, biglang lumitaw ang ilang miyembro ng Kurama clan at inatake siya. Habang sinusubukan ni Kurenai na tumakas kasama sina Yakumo, Naruto, at Sakura, biglang dumating ang Team 8 at si Might Guy para tumulong. Nagkaroon ng matinding laban at natalo nila ang mga kalaban. Pagkatapos ng labanan, inamin ni Kurenai at Yakumo ang totoo, si Yakumo pala ay ipinagkatiwala kay Kurenai bilang estudyante. Kahit hindi siya marunong lumaban ng pisikal, napakagaling niya sa Genjutsu. Pero si Kurenai mismo ang nagsil ng kakayahan ni Yakumo. Sabi ni Yakumo, inutusan lang daw ito ng third Hokage para gawin ang isang bagay sa kanya. Pagbalik ni Naruto, Sakura, Kurenai, Yakumo, at Team 8 sa Konoha, nagulat sila dahil wasak ang buong bayan. Napag-alaman nila mula sa pinuno ng Kurama clan na nakakulong pala sila sa isang Genjutsu na bomb alot sa buong lugar. Buti na lang nakatakas sina Naruto, Sakura, at Team 8 dahil sa tulong ni Ankei. Pagkatapos nilang makatakas sa Genjutsu, diretso silang sumugod sa mansyon para hanapin sina Kurenai at Yakumo. Pumasok sina Naruto at Team 8 sa bahay ni Yakumo at nakita siyang kasama si Kurenai, pero may problema, mukhang handa na siyang burahin ang dati niyang sensei sa mundo. Dito nalaman nila na may masamang nilalang pala sa isipan ni Yakumo na tinatawag na Ido. Ito ang dahilan kung bakit sinelyohan noon ni Kurenai ang kanyang kakayahan. Sa huli, nagtagumpay si Yakumo na talunin ang Ido at naunawaan niyang inaalagaan lang pala siya ni Kurenai. Matapos ang lahat ng gulo, bumalik si Kurenai sa Team 8 na tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Inutusan sina Naruto at Kiba na samahan si Shinamon, isang lalaking may dalang napakabihirang artifact na tinatawag na Kacho Fog Etsu, papunta sa Habotangay. Pero hindi madali ang misyon, sobrang yabang at sakit sa ulo ni Shinamon. Pinapahirapan niya sina Naruto at Kiba at handa pa silang ilagay sa panganib basta lang maprotektahan ang kanyang gamit. Sa kasamaang palad, ninakaw ng mga bandido ang artifact. Nang iligtas ni Naruto si Shinamon matapos nitong isugal ang sariling buhay para sa artifact. Tinuruan niya ito ng mahalagang aral, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kahit anong kayamanan. Sa huli, nalaman nilang si Shinamon mismo pala ang gumawa ng artifact at kayang-kaya niyang gumawa ulit ng bago. Inutusan sina Naruto, Sakura, at Rin na samahan si Gantetsu, isang kriminal na ninja o ninja dropout, papunta sa kulungan. Kailangan nilang bantayan siya laban sa mga dating kasamahan niya na posibleng sumubok na itakas siya. Habang nasa misyon, nalaman nilang may personal na galit si Todoroki, ang pinuno ng mga gwardya, kay Gantetsu dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Sa gitna ng isang pag-atake mula sa isa sa mga ninja dropouts, nahiwalay sina Naruto, Todoroki, at Gantetsu kay Sakura, Lee, at sa iba pang gwardya. Nahulog ang bangkang sinasakyan ni Naruto sa isang waterfall, pero dahil dito, nakatakas sina Naruto, Gantetsu, at Todoroki papunta sa gubat. Doon, nalaman ni Naruto mula kay Gantetsu na ang gubat pala ang taguan ng mga ninja dropouts at tanging isang tulad niya lang ang may alam ng daan palabas. Habang naglalakbay, isa sa mga ninja dropouts ang umatake gamit ang malaking claw machine pero natalo ito ng grupo ni Naruto.
Samantala, sina Sakura at Lee naman ay nakasalubong ang ilang ulilang bata na nakatago sa gubat. Dito na lumabas ang totoong plano ni Todoroki, gusto niyang patayin si Gantetsu para ipaghiganti ang pamilya niya. At kung kakailanganin, handa rin siyang patayin si Naruto para walang makasaksi sa krimen. Biglang umatake ang isa pang miyembro ng Shinobazo kay Naruto at Todoroki, at dinukot si Gantetsu. Doon nila nalaman na ang totoong pakay ng mga kalaban, hanapin ang perang ninakaw nila noon kasama si Gantetsu. Samantala, nalaman ng grupo ni Naruto na buhay pa pala si Akio, ang kapatid ni Todoroki. At si Gantetsu mismo ang nag-alaga sa kanya at sa iba pang ulila. Ginagawa niya ito bilang paraan para bumawi sa mga kasalanan niya noon. Pumasok sina Naruto, Todoroki, at Gantetsu sa hideout ng ninja dropouts habang naiwan si Sakura para alagaan ang mga bata at si Lee naman ay abala sa pagbugbog sa mga kalaban sa labas. Habang sina Gantetsu at Todoroki ay nagmamadaling sagipin si Akio, hinarap ni Naruto ang pinuno nilang si Shira at pinatumba ito. Sa kasagsagan ng laban, biglang nagliyab ang buong mansyon. Sa huli, nasagip ni Gantetsu si Akio at nakatakas sila kasama si Todoroki. Kahit hindi pa rin mapatawad ni Todoroki si Gantetsu, pinayagan niya itong manatili kasama ang mga bata. Para magawa ito, sinabi na lang niya sa ulat na namatay si Gantetsu sa laban sa mga Shinobazo. Habang abala si Naruto sa pangunguha ng bamboo shoots para sa Menma Ramen, bigla siyang nakatagpo ng isang lalaki sa tabi ng ilog at tinulungan ito. Walang maalala ang lalaki, kahit pangalan niya, kaya tinawag na lang siya ni Naruto na Menma. Habang tinutulungan ni Naruto na maibalik ang alaala nito, napansin niyang sobrang bait at matulungin si Menma. Pero biglang may misteryosong lalaking umatake sa kanila. Ginamit ni Menma ang isang ocarina at pinatindi ang lakas ni Naruto, napaisip si Naruto kung sino nga ba talaga itong si Menma. Si Naruto at Menma ay pinadala sa isang misyon kasama sina Neji at Tenten. Habang tumatagal, nagsimula ng maghinala si Tsunade na baka isa siyang ninja mula sa Otogakure dahil sa kakaibang galing niya. Maging si Neji ay nagduda nang makita niyang mas mabilis pa gumalaw si Menma kaysa sa kanya. Pagdating nila sa isang bayan, wasak na wasak ito dahil sa pagsalakay ng mga bandido. Pero imbes na umalis agad, pinilit ni Menma ang grupo na tulungan ang mga tao at ayusin ang bayan para maging handa sila kung sakaling bumalik ang mga bandido. Habang lumalaban, tinamaan si Menma ng isa sa mga bandido, at dito nabuking ang sikreto niya, dati pala siyang kasamahan nila. At hindi lang yun, nandun din siya nung unang sinalakay ang bayan. Pero kahit ganun, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang mga tao. Sinabi niya kay Naruto ang totoong plano ng pinuno ng mga bandido, wasakin ang dam para bumaha sa buong bayan. Sa huli, inamin ni Menma na hindi niya talaga nakalimutan ang nakaraan niya. Bago siya magpaalam ng tuluyan, isinakripisyo niya ang sarili niya para magdulot ng landslide at harangan ng tubig. Nailigtas ang bayan pero siya naman ang nawala. Galit na galit si Naruto kaya binugbog niya ang pinuno ng mga bandido. Pagkatapos ng laban, hindi niya mapigil ang malungkot para kay Menma. May grupo ng nawawalang ninja mula sa Takumi Village na sumugod sa Senogakure at kinidnap si Matsuri, isang estudyante sa academy. Gusto nilang gamitin ang kapangyarihan ni Gaara para buhayin ang ultimate weapon ng village nila. Hinabol ni Gaara, Konkuro, at Temari ang mga kalaban para iligtas si Matsuri. Samantala, si Shikamaru ay nag-assemble ng Konoha 11 maliban kay Tenten at pinaghiwa-hiwalay sila sa 2 tao bawat team. Shikamaru at Ino, Naruto at Lee, at Kiba at Choji na sumama sa 3 Sand Siblings para tumulong. Si Neji at Hinata nauna sa lahat para mag-scout habang sina Sakura at Shino naman ang naging support team. Si Sakura ang bahala sa medical needs at si Shino, gamit ang mga insekto niya, ang magbibigay ng impormasyon sa lahat. Patuloy na tumatakas ang mga missing ninja habang hinahabol sila ni Gaara, Temari, at Konkuro. Habang nangyayari ito, ginagamit ni Shino, Hinata, at Neji ang kanilang mga kakayahan para hanapin ang lokasyon ng 4 Celestial Symbols Men. Nasalubong ni Temari ang isang babaeng ninja na gumagamit ng espada para gumawa ng malalakas na hangin. Iniwan niya si Gaara at Konkuro para habulin ang 3 natitirang kalaban. Hindi nagtagal, si Konkuro naman ang nakahanap ng isa pang ninja na may kakaibang espada na may 3 talem. Nakayang maghiwalay pero nakakabit pa rin gamit ang isang wire. Naiwan si Gaara para habulin ang 2 pang kalaban. Nang maabyute niya sila, nakaharap ni Gaara ang isang dambuhalang lalaking may hawak na spike flail. Samantala, muntik nang mapatay sina Temari at Konkuro ng mga kalaban, pero dumating si Shikamaru at sinagip si Temari gamit ang kanyang shadow imitation technique. At si Kiba naman ang sumagip kay Konkuro.
Ang mga miyembro ng Four Celestial Symbols Men ay gumawa ng triangular formation gamit ang tubig para pigilan si Gaara sa paggamit ng kanyang buhangin. Samantala, hirap sina Shikamaru at Kiba sa pagsuporta kina Temari at Konkuro. Bago pa mapatay si Gaara ng isa sa mga kalaban, dumating sina Lee at Naruto para iligtas siya. Habang nangyayari ito, abala si Sakura sa pag-aalaga ng mga nasugatan. Ginamit ni Shikamaru at Temari ang isang malakas na kombinasyon ng kanilang mga teknik para talunin ang isang kalaban. Si Akamaru naman ang tumulong kay Konkuro sa pamamagitan ng paghila sa pira-pirasong puppet niya para mabigla at mapatay ang pangalawang kalaban. Sa huli, ginamit ni Gaara ang isang Sand Spear para tapusin ang pangatlong kalaban, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo para habulin ang pinuno ng mga ninja at sagipin ang kanyang estudyante na si Matsuri. Kahit natalo na ang mga kakampi niya, hindi pa rin sumusuko si Hoki. Sinimulan niya ang kanyang huling plano, gamitin si Gaara para buhayin ang ultimate weapon ng Takumi Village na si Seimei. Para magawa ito, kinulong niya si Gaara sa isang metal sphere na sumisipsip ng kanyang chakra. Bahagyang nag-transform si Gaara bilang One-Tailed Shokaku, pero ang sobrang chakra niya ang nagbigay lakas sa ritual ni Hoki, kung saan isinakripisyo niya ang sarili niyang katawan para muling buhayin si Seimei. Matapos mabuhay, kinuha ni Seimei ang mga sandata ng Four Celestial Symbols Men at ginamit ito bilang isang spectral armor. Dahil dito, nagawa niyang ma-corner si Naruto kahit pa sinubukan siyang tulungan ni Matsuri. Dahil sa matinding kapit ni Naruto sa laban, nagawa ni Gaara na pigilan si Shokaku na lumabas ng buo. At ginamit niya ang Sand Waterfall Imperial Funeral para tapusin si Seimei. Matapos ang laban, bumalik ang lahat sa Konoha. Doon, lumapit si Ino kay Tsunade at humiling na maging estudyante rin niya. Samantala, si Tenten naman ay galit na galit nang malaman niyang hindi siya isinama sa misyon. Naghahanda si Naruto para sa 2.5 taon ng pagsasanay kasama si Jiraiya na bumalik na may dalang impormasyon tungkol sa mga plano ng Akatsuki. Samantala, nag-uusap ang iba pa nilang kakampi tungkol sa hinaharap. Lahat sila nagdesisyong mag-training ng mas matindi para hindi sila maiwan ni Naruto. Si Hinata naman ay tahimik na pinagmamasdan si Naruto habang papalayo siya kasama si Jiraiya.